Patuloy na minomonitor ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard ang floating platform at mga survey equipment na namataan sa Bajo de Masinloc na inilagay ng China. Ayon kay retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng AFP sa issue ng West Philippine Sea, matagal nang ginagamit ng China ang estratehiyang tinatawag na creeping invasion o unti-unting pagpapalawak ng presensya ng hindi gumagamit ng direktang puwersang militar. As we speak right now, the government security architecture is working double time sapagkat nakikita natin yung sinasabi natin na creeping invasion. Dahan-dahan, napakasimple na hindi mo mahalata. Ngunit ayon sa mga security expert at mga opisyal, hindi lamang sa West Philippine Sea umiikot ang usapin. Babala nila, ang ganitong estratehiya ay maaari ring maramdaman sa iba pang larangan ng pambansang seguridad gaya ng impormasyon, ekonomiya, diplomacy at maging sa lokal na pamahalaan. We are getting hit across the political, economic, military, informational, legal, socio-cultural, etc. dimensions of national power. Lahat tayo tinatamaan doon. Huwag tayong maligaw sa focus, baka doon lamang tayo mapunta sa Bajo de Masinloc or sa maritime domain. Ayon naman kay retired Rear Admiral Romel Ong, nakikita rin nila ang mga pagtatangka na impluwensyahan ng impormasyon, pahinain ng mga alyansa ng Pilipinas sa mga partner countries at palawakin ang impluwensya sa mga sektor tulad ng enerhiya, agrikultura at lokal na pamahalaan. Ang tirada nila sa atin sa energy at saka sa agriculture. Okay? At sa ating mga local government units. Ang area ng pagtunggali natin ngayon nasa national eh. Pero dahan-dahan gumagalaw sila sa local. Okay? Ang hindi natin binabantayan yung yung pagbili ng lupa. Okay? Kasi butas yung ating regulatory mechanism para sa pagbili ng lupa. Ang biruan na namin dito, na mukhang hindi na biro, baka magising na lang tayo mga 2-3 years from now. Lahat ng beachfront property ng Luzon, tsaka ng Palawan facing South China Sea, baka nabili na nila. Sa usapin naman ng Bajo de Masinloc, sinabi ni Professor J. Batong Bakal na kahalintulad ito ng mga unang hakbang ng China sa Mischief Reef at Fiery Cross Reef na nagsimula sa maliliit na istruktura at kalaunay naging malalaking artificial island at military base. So, alam natin na once inumpisahan nila yan, kayang-kaya nila yan within a year. Matatakpan nila yung Scarborough Shoal at magiging isla na yon, no? Kaya concerned din po tayo na hindi dapat maumpisahan man lang yan. Ayon pa kay Batong Bakal, kapag naging ganap na artificial island ang Bajo de Masinloc, maaari itong magsilbing military outpost ng China na malapit sa Luzon at magdudulot ng seryosong banta sa seguridad ng bansa. Dapat talagang hindi natin payagan na mangyari ito dahil magiging talaga yan. Magiging military base na mga 120 nautical miles lang from Manila, Subic, from Luzon essentially. No? So hindi po talaga natin pwedeng tanggapin yun. Yun po ay magiging serious threat sa ating security. Dahil dito, patuloy na ginagamit ng pamahalaan ng Transparency Initiative upang ilantad sa international community ang mga aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, mahalaga na malaman ng buong mundo ang mga pangyayari sa Bajo de Masinloc upang mapigilan ang anumang hakbang na maaaring magpalala sa tensyon sa rehiyon. Para tigilan ang mga ganitong gawain at bumalik ulit sa isang negotiating table para pag-usapan natin ito ng mas mapayapa. So, through transparency effort of the NTF-WPS, naniniwala tayo ng kahalagahan nito to expose such unlawful activities to the world. Para naman kay retired Rear Admiral Romel Ong, kinakailangang magtakda ang Pilipinas ng malinaw na red line laban sa anumang pagtatangkang baguhin ang kasalukuyang sitwasyon sa shoal. Babala niya, kapag patuloy na umaatras ang Pilipinas sa bawat hakbang ng China, maaari itong humantong sa pinakakinatatakutang senaryo. Kung hindi tayo mamatigas in a way, doon tayo patungo sa worst case scenario na binanggit ni Dr. J. Katayuan na to ng artificial island eventually.
So ang between yung worst case scenario na yon tsaka yung current situation natin ngayon, kailangan natin makabuo ng tamang approach para number one, de-escalate it. Kung hindi kaya de-escalate, enforce yung red line na dapat nating in-enforce in the first place. Ryan Lacanlale, humahataw sa Balita Ngayon.